So, good morning pala dahil naakala ko tanghali na. Grabe yung tirik ng araw mga kakulit. So ngayon mga kakulit, nandito ako sa sakahan namin ni Ria sa mismong kalabasaan kasi medyo ano to, hindi natin madalas na dadalaw to, medyo nga katulad ng sinasabi ko sa inyo, malayo to. Malayo dun sa Agpangon. So lalakad ka pa ng meron kasi pag araw-araw tayong naglalakad. Biruin mo, 2 oras kalahati ang lalakarin papunta dito sa sakahan namin ni Ria. So ngayon mga kulit, nung nakaraan kasi, nag-aabono ako. So, salamat dun sa nagpadala sa akin na pambili ng abono at saka yung seeds. So ngayon mga kulit, kasi hindi ko nakapakita sa inyo yung pagtanim ko dito. Oo. So ngayon mga kulit, parang ang tuwang-tuwa ko ngayon. Ang saya-saya ko dahil nakikita ko na yung pagod namin ni Ria na hindi nasayang dahil sa ganda ng tubo ng kalabasa, dahil yun nga, diniligan ko ng tubig. So kailangan lang talaga yung kahit walang ulan, kahit matirik yung araw, basta pag kailangan mo lang talagang pagtsagaan, pagsipagan, ah bubunga din pala yung pagod mo kahit mahirap. So yun mga kulit, papakita ko sa inyo yung kung gaano ganda yung kalabasa natin. So yun, putulin mo natin dahil babalik rin natin yung ating camera. Sa mga kakulit, excited ako dito sa kalabasa ng mga kulit dahil makita nyo naman kung gaano ka fresh, oh, gaano ka ganda yung mga namin, tanim ni Ria. So yung mga kulit, grabe, araw-araw akong nagdadasal na sana, Lord, yung naming abono, na dinilig ko dito, siya yung gagamitin mo para po sa kahit mahirap po, kahit wala kami pang-financing nito, wala kami pang-finance mga kulit. Pero sabi ko kay God, naniniwala ako at may tiwala ako kay God na God, ikaw na pong bahala dito sa pananim namin ni Ria, na sana po bawat dilig ko ng tubig ay siya pong, yung tubig po ang gagamitin niyo po para magpaganda po nitong aming pananim, para hindi po masayang yung pagod namin. So yung mga kulit na makikita nyo, naku, ganda na ng natin, nakaka-excited, oh, ay nako, yan oh. Nakikita ko mga kulit, parang hindi talaga hindi ako makapaniwala. Ayun, napaka ganda ng natin, kalabasa. So ngayon mga kulit, pumunta ako sa dito para magdilig ulit. Ngayon wala ng tubig. So i-schedule na naman ako dito bukas siguro. Ayan oh. Oh, ang ganda ng kalabasa natin. So yun, dali yung tuwa ko mga kulit. Akala ko kasi hindi na yung natin, itanin natin oh. Hindi pala nasayang yung pagod natin. So yan oh, kung makikita nyo. Wow, grabe. Super ganda ng tubo. So kailangan na to, gagastos naman ako nito. Kasi kailangan naman itong magtataba ng damo. Yun. Thank you Lord. Salamat po sa dininig niyo po yung aking dasal. So yun po. Hindi kahit bihira ko lang po napupuntan yung aming pananim, pero kahit pa paano po, tinulungan niyo po akong pagandahin yung tananim po namin ni Ria. Yun. Dahil po kasi busy po ako dun sa garden, dahil marami po yung namin, yung tanim namin doon na mga okra, sitaw at saka yung pipino. So yun, kita nyo naman mga kulit kung gaano kalapad yung ating mga ay salamat Lord, salamat Lord, thank you Jesus. Ayan napakataba ng natin kung ipopront natin. So yan, kung ipopront natin mga kulit, napakaganda. So kailangan na itong bumbunan. So yun, hanggang dito muna ating video ay mga kulit. Grabe, hindi ko akalain mga kulit na, kasi nawawalan ako ng pag-asa dito sa to, kasi kahit sinong tao dito, hindi sila baga wala silang tiwala sa pag nagtatanim sila dito, dahil itong damo na to, kita niyo yung
patay na ito kasi ni-sprayhan ko. So itong damo na to kasi ito yung failure ng ano, nagpapahirap ng mga tanim kahit mais o kalabasa. Mabuti lang mga kulit dahil dinubli sipag yung ginawa ko at saka hinaluan ko rin ng bliss, dasal para kay God na sana po tulungan niyo po, alalayan niyo po akong ah, maging maganda yung namin area para hindi masayang yung tanim, yung pagod namin. So yun mga kulit, napakaganda ng ano natin, tanim. So yun nga, sa ngayon siguro mga kulit, maghahanap muna ako ng tubig kasi yung tubig kasi doon, yung pinakadulo na yun, yung kahoy na yun, no? Siguro abutan ka pa ng isang oras bago ka makarating dun sa Agusan, sa dugtong ng kadugtong yun ng Agpangon. So kasi dati kasi dito ako kumukuha itong medyo pinagtatain na ng ano dito. So wala ngayon, wala nang tubig. So ang gagawin ko nito mga kulit, siguro kung wala akong mahanap ng tubig, babalik na lang ako bukas dahil alanganin na rin yung oras para magkakalot po ako ng gagawa po ako ng balon para magkaroon po kami ng tubig dito sa malapit lang. So yun, hanggang dito lang ng ating video dahil ang pupukusan ko naman muna ngayon ngayong araw na to siguro is yung garden. Dahil hindi ko pa rin hindi ko pa din napakita sa inyo yung garden natin kung gaano karami na yung tanim namin na area. So yun, abangan nyo lang po ako pag uwi natin. Tapos papakita ko sa inyo yung garden natin, yung kagandahan din ng garden dun sa Agpangon. Let's go na. Hapon mga kakulit. So dito na tayo sa garden mga kakulit. So yun yung ano natin. Ito yung papakita ko sa inyo. So wait lang, balik rin natin yung ating kasi galing tayo dun sa dun sa sinasabi ko, galing na tayo sa yung sinorby ko na yung okay na yung kalabasa namin na area dun, okay na. So ngayon naman po okay din yung dito, yung pananim din namin dito na area, mga malulusog din. So salamat sa kay God na inalalayan niya kami dahil kahit pagod, hindi ako nakaramdam ng pagod dahil kahit araw-araw si Mrs. nga minsan pag may trabaho ako, si Mrs. yung Ria yung didilig ng mga tanim namin kasi kailangan po talagang diligan to kasi kung hindi madidiligan ng tubig, hindi malulusog yung mga tanim dahil gawa nga ng palagi walang ulan kaya kailangan diligan yung tubig dahil makikita nyo naman kung gaano katigas yung lupa dahil sa init. Halos 3 buwan ng init dito sa amin na walang ulan. So ngayon kailangan talaga na pagsipagang diligan yung aming mga tanim. So yun, papakita ko sa inyo yung ating yung garden namin kung gaano kalusog yung mga tananim namin at saka kung gaano karami na yung aming tanim. Yun ang mga kakulit, yung ating pipino, yun ganyan ka fresh yung ating pipino. So pa lang niya, kakakampo siya pa lang niyang maglabas ng bunga. Yun, itong kalabasa din kasi mga kulit, na-research ko sa YouTube itong pipino katulad lang din pala ng kalabasa, may lalaki at saka may babae. So ang ginawa ko kanina ganun pa rin sa kalabasa. So yun, 22 piraso itong ating pipino. Ayan kita nyo naman kung gaano ka lusog yung ating pipino. Yun, at saka ito mga kakulit, yung nakikita nyo may mga dyan, yan nakatayo na mga kahoy, yun yung mga talong natin. So maliliit pa lang yung ating talong. At saka ngayon mga kakulit, itong sitaw natin, ito yung marami-rami dahil dinamihan ko talaga yung sitaw. So yun, makikita nyo napaka-fresh ng kanyang puno. Yun, mula dun. At saka yung pipino natin mga kulit, yung ampalaya po natin, yun, ayan pa lang yung mga bunga niya pero nakakuha na ako nito ng 2 bunga.
Yun. Ano kasi to, apat na ay anin na piraso, anin na puno. Kaso nga lang namatay yung iba dahil hindi ko naagapan agad yung nandun ako sa nandun ako sa Magawod nung nag-harvest ako. Kaya sinisis hindi yung misis na kasi nga ay sabi ko nga natatakot nga ako kay misis na laging siya yung nagdidilig dito ng ng tubig nung nakaraan dahil yun nga nung nasa doon ako sa Magawod nagtatrabaho. Natatakot ako baka mapano si misis dahil alam niyo naman buntis siya kaya wala siyang magagawa kaya talagang tiniis niya na lang siya yung nagdilig. So yun. Ito namang natin mga kulit. Ito yung sitaw natin na pinakita ko sa inyo nung nakaraan. So yun, kaka-harvest pa lang na apat na beses na kami nag-harvest nito. So yun. Kanina naman kinuha ko lang kanina yung bagong harvest ko lang kanina. So yun. Andun pa nga sa tindahan yung iba. Yun. At saka hindi lang basta yun nga sabi ko sa inyo, yun yung pipino natin hanggang dun. Yun. Ayun. Ito yung nakaharvest na nito ng beses. At saka yung okra na natin mga kulit. Siyempre yung okra baga to sa mga high blood yun tulad ng ampalaya yun may mga bunga na yun pero nakaulan na rin kami nito. Malaki yung okra natin maiksing ako to pero malaki yun. At saka kinuha ni misis yung kinuha ng may takip yan sili 8 piraso yung aming sili. Yan, hindi sili na yan, sili na po yung ordinary sili, yung maangat talaga na sili. So yun, yung okra natin. So yung pag-vlog ko dito nung nasi misis kasi nagtanim tong okra. Hanggang dito to. So ilan na lang yung na nabuhay. So ngayon mga kulit naman, dito naman sa kabila, iyon, pitsay. Kasi yung seedlings ko na pitsay, pinagbukod-bukod ko na para sa ganun. Kasi hindi kasi sa tumatama pag so yun mga pitsay natin. Ganun. Pangrabe na nabib kay para dili mo pan. Para dili na makatapon sa kan. Hindi naman ako patay. So yun. At saka hindi lang itong mga kulit. Yun nandyan mga kulit. Ayun. Hindi talaga nagapang kasi hindi nga talaga perfecto lalo na napakainit. Tirik ng init. Sakit ng init. So hindi perfecto kahit hindi nidiligan namin. Naroon talagang tanin na namamatay dahil sa init. Kasi yung nandyan ng mga kulit. Hindi lang itong okra. Basta marami okra, pitsay, sitaw, pipino, sili, at saka talong. At hindi lang yan mga kulit dahil mayroon pa kaming tinanim na kamuting kahoy. Ayun. Yan kakatubo lang kakatubo pa lang yan mga kulit. So hindi rin tatubo sana to kung hindi kailangan hindi namin diniligan. Kaya nga diniligan pa rin namin dahil kasi kung hindi mo didiligan ang mangyayari mga kulit ganito yung mangyayari lang tulad ng ganito mga kulit. Pero yung nakabaon nito tumubo yung katulad nito parang nasusunog sa dahil sa init. Pero yung ilalim nito na nakabaon tumubo na dahil sa inalalaya namin ng pagdilig ng tubig. So yun ito yung nakaraan kong yung may tumubo na nakamuting kahoy yung nakaraan kong tanim to. So yun dito naman mga kulit ito yung kakatanim ko lang kanina. So yun yung okra natin napaka lusog ng mga okra natin. So yun ipunta natin yung pitsay natin mga kulit dahil yung pitsay kasi namin napakarami nun. Pero dahil sasabi ko kay misis pamigyan lang natin sa mga kapitbahay natin para kahit pa paano kaysa naman itapon natin kasi nga hindi ko akalain ng kulit napakarami. So ngayon ito pa yung pitsay natin ito yung pinakaunang tanim ni Ria na pitsay. Ayun yan tumubo na yung ayun
Saka nandun naman mga kulit sa portion na yun, nagtanim si Tantan yung bayaw ko ng sitaw. Ano siguro yun, 15 na piraso. Kumbaga nang nakita niya yung ano ko mga kulit, yung nakita niya yung ano ko, yung sitaw ko. Nagtanim din siya kasi parang nainggit siya dahil sabi niya, ano, maganda daw pala yung may tanim. Kaya sabi ko, siyempre naman, pag may tanim talaga is mayroong kang aanihin. So, ayun. So, ngayon nga, kukunin namin tong iba. Oh, pitsay natin, oh. Marami yan mga kulit. Sa totoo lang talaga, hanggang dyan yan. Kasi ano to eh, 5K piraso, 5,000 piraso to. Pero, binunot ko na yung iba, pinamahagi namin siguro mga 10 tao yung binigyan namin ito para naman makagulay din sila. Yung iba itatanim nila. Ayun, oh. Ano, hindi siya mataba gano kasi nga ano sa tawag doon, nagkasiksikan sila. Kaya ngayon nga, ngayon pa lang sa medyo lumapad yung dahon niya dahil binunutan na namin. So yun, si Mrs. muna yung pahawakan natin ng ano natin. So yun mga kulit, kukuha tayo para kasi may ano doon. Hihingi naman kami kay Diana ng ano, yung tuyo na dalag para sa bawin. So ito yung halo natin. Oh, mataba na yung ano natin. Pitsay. Malaki na yung ating pitsay mga kulit. So ito pa no, dahil sa panahon ngayon sa mga kulit, halos sabihin nga tulad ng ano, ginto, parang ginto na yung mga bilihin ngayon dahil ang mamahalan ng mga bilihin, grabe. Kaya nga kami mga kulit, eh, wala nang ano namin, wala nang laman yung tindahan namin dahil ano, baga hindi kami makakapag kompra ng stock dahil mahal yung ano, mahal na ngayon. Kung magtitinda kami, kaunti lang yung ano namin, ginansya. So parang pang ano lang, tama lang sa pamasahe yung aming ginansya, kaya yung tindahan namin baga hindi na minsan kaunti na lang yung laman. Siyempre wala din akong trabaho dahil yun nga, dun ako sa ano ngayon, pinukusan ko yung tanim namin ni Ria dahil si Ria kasi buntis, so kaya hindi siya pwedeng pumunta ng sakahan. At saka siyempre hindi rin naman gawain talaga ng gawain babae yun, yung pagtanim ng ano, kalabasa, lalo na panahon ngayon na init. So yung mga kulit, yung tinda namin unti-unti ng unti-unti ng baga unti-unti nang nalulugi dahil doon kami kumukuha ng ano namin araw-araw na kinakain namin ni Ria. Yun, may gastusin pa sa mga ano natin, mga problema sa pananim, abono. Dahil hindi lang ano to, pag nagtatanim ka talaga hindi lang isang bisis o tatlong bisis ka gagastos dahil habang bumubunga yun, kahit may bunga na yun, kung mamumunga man habang may bunga yun, ano yun, lagi pa rin nag ano nun, abono, nag-i-spray. Yun yung ano dito patakaran. Hindi kasi ano, hindi yung ano ko, isang bisis pa lang ako nakapag-abono nun. So kailangan naman ulit abonohan pagka ano naman, pag tumubo na siya, kumbaga medyo gagapang na siya, abono ka naman. Siguro mga ano, 5 beses ka mag-aabono ng kalabasa. Dito ang pitsay namin, yung ano nga yung garden namin ni Ria, buti na nga lang, kaunti lang yung abonong nalagay ko dito, buti na lang ganito yung kanyang ano, resulta, malulusog. Yun ang kita nyo naman. So itong ano, kahit ganito lang, kahit sardinas lang ito, okay na to. Ano to sa kahit sardinas lang halo nito, goods na to, pang halo ng sardinas.
Yun know, hindi ko akalain na ganito kataba yung ano namin. Nung nakaraan mga kakulit, maliliit pa lang to. So nagulat kami ngayon ni Mrs. Ang lalaki no. Ang lalaki ng tipsay. Siguro, hindi ko na to. Pagbalik ko nito, harbisin ko na to para ibenta. Kahit pa paano makakano kami. Saka hindi lang mga kakulit. Yun nga. Nag-uusap kami palagi ng misis ko. Sabi nga ng misis ko is hindi pa nga daw yung pagod ko ngayon, yung ramdam ko na pagod ngayon, hindi pa ito yung final. Dahil hindi pa final to dahil hindi pa lumabas yung baby namin. Ngayon, pag lumabas na yun, pag nanganak na talaga si misis, talagang ano naman talaga yun, kailangan talagang good sipag naman yun. Kailangan ng good income dahil alam mo naman yung panahon ngayon, dati mga anak ka lang sa ano yun tawag dun, sa kamadrona lang, kumadrona ka nga mga anak. Pero pag ngayon bawal na kasi yung kumadrona, kaya hospital talaga yung ano. So yung kailangan talaga yung pag sa hospital, gastos din yun. So yun yung pinaghahandaan ko rin, kailangan kong paghahandaan. Saka yung mga gamit ng mga baby, mga gamit ni Rhea, yung ano ko rin mga kulit. Kung sana nga kung magkasahod na lang saan tayo, kaso wala pa tayong sahod. Kaya minsan nga mga kulit, medyo naano na rin ako. Pagka tawag mo, pagka parang nawawalan ako ng sarili, parang nawawalan ako ng ganang mag-vlog dahil sabi ko nga, ano, kahit magpapatuloy ako sa pag-vlog ko, kung gano'n naman yung nangyayari sa YouTube ko, parang malabo akong makasahod yun nga dahil nagka-abarya yung ako, nagkaroon ng problema yung YouTube ko. Pero palagi pa rin ako ni pagpatuloy ko pa rin. Hindi nga lang kahit hindi ko na sana ipagpatuloy yung mga ko dahil lang sa pagod, dahil marami akong ginagawa mga kulit. Punta ng sakahan, punta dito sa sakahan, punta dito sa garden. Dito sa garden kasi mga kulit, okay lang dito. Kulit na dito. Sa garden kasi mga kulit, okay lang sana dito. Kasi Mahulog, baby. yung garden kasi mga kulit, itong garden namin malapit lang sa bahay. Ang nahihirapan ako mga kulit dun sa sakahan namin ni Ria, dun sa pinagtanan na namin ng kalabasa dahil malayo talaga yun. 2 oras talaga yung lalakarin mo dun. Kaya nga katulad nga nasabi ko sa inyo, okay lang sana kung may motor kasi may naman dun madadaanan ng motor. Kasi matibay naman ako magmaneho ng motor kahit mahirap yung daan. Kaya ko namang magmaneho ng motor na kahit mahirap yung daan dahil sanay naman ako sa yung daan na mahirap. Yun, ito muna yung ano natin mga kulit, marami pa. You know, marami pa yung natira. Marami pa yung natira natin. Yun. So ito yung nakuha natin. Tama ka na. Ito. Sayang. So nandito mga kulit, siguro ano to eh. So 4, 8, 15, 12, 14 na peraso itong nandito. Tinanong ko to, tinisting ko lang to, maliliit pa to nung dinunot ko, tinanong ko dito. So ngayon no, nalulusog na. Yun. So kaya kailangan din ng abono yan. So yung itong kamuting kahoy kasi mga kulit, yung kamuting kahoy, malaking pakinabang yan dito sa amin. Kasi tulad nung dati, nung buhay pa yung lula ko, nung nagkasakit talaga sa ipa, nasakit yung papa ko na walang kumakayod sa amin para pangkain namin. Siyempre si lula kahit matanda na may mga tanim. Yun mga kulit, nakaranas kami ng ganito. Kumbaga ito yung malalay sa amin sa gutom, yung kamuting kahoy, kaya
hindi mawawala sa isip ko itong kamuting kahoy dahil malaking utang na loob ko dito sa ano na to, dito sa tanim na to, itong kamuting kahoy, dahil ito yung, kung hindi dahil dito hindi kami makaka-recover dun sa gutom na yung nung nakaraan na yun, dahil si Papa nga nagkasakit nun. Buti na lang yung lola ko may tanim na kamuting kahoy, kaya ito yung bumubuhay sa amin nung halos isang buwan. Kamuting kahoy yung ano yun, minsan nilalaga lang namin, minsan kinakayod namin para ano, ginagawang suman. Ito minsan ang ginagawang puto, yung ginagawang na puto bongbong, yun ang daming ano mga kulit. Ito yung pinaganda ng Neria, yung ano namin, yung aming pipino. Talagang makasama tayo dito, makakapagbilda tayo dito. Itong ano lang kasi, itong malaking sitaw, bawat harvest namin ito, ano lang mga kulit, 60 pesos, pinakataas na yung 60 pesos ang ano namin, binta namin dito sa sitaw. Bawat harvest namin 60 piso yung ano, yung binta namin dito sa amin sitaw. Maliit pa kasi, kaunti lang kasi yan, kaysa hindi kasi itong maiksi ngayon, yung kasunod ngayon na marami pa. Dito tayo makakano. Yun ang tawag business. Ano? Ngayon, magdidilig sana kami ngayon. Kaso, medyo kumilimito yung panahon. Baka siguro bukas na lang dahil baka uulan ngayon. Pero kung hindi uulan ngayon, magdidilig kami bukas. Pero kung uulan mamaya, hindi na kami magdidilig. Talong din. Ayun yung mga kulit, oh, medyo dumilaw yung ano natin, no? Medyo dumilaw yung ating ano mga kulit, yung ating mga talong, ayun, oh, dahil sa sobrang init. Medyo dumilaw dahil sa, kahit nga araw-araw naming dinidiligan, ayun, oh. Pero sana yung mga pananim ko kasi mga kulit, yun, oh, mayroon nang nalanta mga kulit, ayun, hindi na naka-recover, ayun, oh. Patay na. Ano daw diya, dito na pa ito bigla. Bisnisan natin yung nalaya. Ayun na, kasing ulan rin. Ayun, minsan ang mga kakulit kumikirot yung katawan ko dahil sa ano, araw-araw nagbubuhat ng balde. Pero wala tayong magagawa dahil trabaho talaga ng mahirap yun. Ganyan talaga yung buhay mahirap. Kailangan hindi ka mabubuhay kung hindi ka dadaan sa ano. Yun, minsan kasi dito mga kulit may ano, may mga manok dito at saka yung mga aso. Kinakaykay yung ano, yung malupa, kaya natatabunan yung ano namin minsan. Yun, yung nandito medyo okay na yung dito. Nahirapan nga ako magsilbing dito dahil nga walang ulan. Mabuti na lang po mga kulit dahil naagapan po dun sa ano namin, dun sa pagsisipag namin ng misis ko. Yun, hanggang dito muna ang ating video mga kulit. Pasensya na po kayo dahil magalang lang tayong nag-upload ng video gawa nga ng minsan mga kulit, pinupokus ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Pero katulad nga nung nagtrabaho ko dun sa Magawod, imbis na nagpapasalamat ako na may extra income ako, walang nangyari mga kulit dahil yung trabaho kasi namin, kung may mga harvest kami, may kikitain kami.
Kaso nga lang mga kulit, ang mahal ng gasolina at saka yung hinarvest namin matumal dahil kaunti lang yung lumalabas na sako-sako dun sa palay dahil per sako kasi kami, per sack yung namin sahod. Ang nangyari mga kulit, yung kinikita namin napupunta lang dun sa gas o kaya sa krodo, kaya ang mahal ng krodo ngayon. So ang nangyari, nagulat kami nung nagpaano na kami mga kulit, nung nagbalanse na kami, tinatotal ko na yung ko, yung income ko. Yun, nagka-OD pa kami mga kulit, nagka-overdraft pa kami dahil sa doon napunta sa gas yung namin, yung aming income. So ang nangyari pa mga kulit, na-discuss pa yung pinsan ko at saka yung tito ko. Dahil nung panahon na yun kasi umuwi sila ng, mabuti na nga lang hindi ako sumama dahil sasama sana ako nun, kaso hindi ako nakapagpaalam kay misis kaya hindi ako nakasama. So yun nga mga kulit, nabalitaan ko na lang na na-discuss sila, tumawag sa akin, nirescue ng ambulance dahil na-discuss sila. So mabuti na lang po mga kulit din, salamat din kay God dahil hindi sila napuruhan, mga gas-gas lang. At saka yung tito ko lang yung medyo napuro-puruhan dahil na CT scan siya dahil sa pagkalakas ng bagok ng ulo niya, dahil malaki kasi yung yung niya, sugat sa ulo. 27 na tahi po yung niya, yung nandito sa ulo niya. Yan siya po talaga yun, kasi nakagitna po siya kasi single na motor lang po kasi yung sinasakyan nila. Kasi sila, nakasagasa sila ng aso yung mga tao kasi dito. Pinagbabawalan na ng ordinansa na kailangan walang aso na dahil delikado talaga sa mga motorista na dumadaan sa kalsada na may mga motor, dahil yung aso kasi walang hindi yun, baga hindi nila alam yun, hindi alam nila na makakadiskasa sila ng tao dahil kusa na lang yun tumatakbo ng kalsada na hindi mo malalaman. Kaya yun nung nangyari, na-discuss sila. Iwan ko lang kung sasagutin yun ng ng may-ari ng aso, kasi yun nga, discuss yan na yun, damage na yun. So sino pa ba sigurong aamin dun na sa kanya yung aso na yun, alam naman siguro niya na makabayad talaga siya dun dahil na-discuss yung mga pinsan ko at saka yung tito ko. So yun mga kulit, hanggang dito muna ang ating video. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel. Sana po huwag po kayong magsasawang panoorin yung aking YouTube. Kahit po wala pa akong sahod mga kulit, kahit po nagkaroon ng problema yung YouTube ko, ipagpatuloy ko po pa rin yung pagsishare ko sa inyo ng aking kaalaman at saka sa aking mga natutunan dito sa aming probinsya. Kaya ngayon po, God bless you all. Maraming salamat po sa inyong lahat.